Sa mga oras na ito, tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At sa mga oras na ito, hinihiling ko pong lahat na tayo pong lahat ay panandaliang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, ating beloved brother Arthur Nocom. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved my co-preacher. Ang ating beloved Brother Jeremy Domingo sa pinagpalang pagpapaliwanag patungkol po sa pagbibigay. At sa oras nito mga kapatid, tayo po'y panandali ang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bago tayo mag-aaral ng kanyang banal na salita. Opo, Amang Banal, muli mahal na Panginoon sa iyong marilang na pangalan. Muli kami nagpapasalamat mahal na Panginoon na muli mo kami sinamahan sa araw na ito. Sa pagkilos mo, mahal na Panginoon, sa amin sa kalagitnaan, mahal na Panginoon, isang malaking pagpapala na sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa oras nito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain na kung saan kami po'y muling mag-aaral ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, patuloy mo buksan ang aming mga puso't isipan, mahal na Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong banal na salita ng aming pag-aaralan. Bago ang lahat, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Ano man po nasambit ang aming mga labi sa isip, sa salita at sa gawa. Maging karapat-dapat kami mahal na Panginoon sa araw na ito. At sa ganang akin naman mahal na Panginoon, muli mo akong daluyan ng iyong karunungan upang muli kong ibabahagi sa aking mga minamahal na kapatid. At sa oras nitong mahal na Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. First prayer ng aming beloved evangelist Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang lahat na magiging hadlang sa aming pagiginig, gutom, distraction, antok, lumayas kayo sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nitong mga kapatid, tayo na po ay umupo. At tayo po mga kapatid ay dadako sa pagiginig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero bago po ang lahat, mga binabahal, ako po yung nagpapaabot ng aking pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord, na sila po mga minamahal, ang ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, na tayo po'y dinala sa buong katuruan, buong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At agin na rin pong binabati mga minamahal ang kanila pong mga beloved children, ang Almeda's family, mga kabatid. At bumabati na rin po ako mga minamahal sa ating mga minamahal na mga manggagawa na kasama natin sa hapon na ito. At binabati ko na rin po ang ating mga beloved elders, ang ating mga beloved co-preacher, ang ating beloved choir, at sa ating mga minamahal na mga batiran, magandang gabi po. At sa ating mga webcast viewer, na kayo po'y nakatunghay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Pampanga Outreach. Pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy lamang kayo umantabay sabagat ang Diyos ang kikilos sa inyong buhay kapag ipinagpatuloy nyo ang pagkikinig ng kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mukhang nangihina na tayo mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Alam nyo mga minamahal sa salita ng Diyos, kailangan na talagang maging strong tayo mga kapatid. Sabagat wala naman tayong ibang pwedeng pagkukuhanan ng kalakasan sa mahal na Panginoon kundi ang kanyang banal na salita. Kaya sa oras nito mga minamahal, pag-usapan natin yung pride of life. Alam ko common na ito mga kapatid. Alam ko mga minamahal, lagi natin pinag-usapan yung pride. Lahat po ng may pride magsabi po ng amen. Totoo naman yan mga kapatid. Lahat tayo meron tayong pride. Walang tao na ipinanganak sa mundo na walang pride. Lahat tayo ay may pride. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan mga minamahal, ang pride siya po ang nagiging daan kung bakit napapahamak ang tao. Realidad yan mga kapatid. Ikaw man po mga minamahal ay Kristiyano, ikaw man po mga minamahal ay hindi mga kapatid ko mananampalataya. Kapag ang pride mga kapatid ko ay nananatili sa isip mo at sa puso mo at nangingibabaw yan, hindi ka na lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon.
Bakit mga kapatid? Kahit sa history po ng Bible, maraming mga Bible characters, mga minamahal, na sila po mga minamahal ay nagmataas sa kanilang mga sarili, na sila po yung nangapahamak. Ngayon pag-uusapan natin yung pride. Meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan mga kapatid ko na pride ng tao. Unang-una, yung power. Pangalawa mga kapatid ko, yung attitude. Yung pangatlo mga kapatid ko, yung wealth. Lahat yan tinataglay ng tao. Diyan mga kapatid ko, nasusubok mga minamahal ang tao, lalong-lalo na sa Kristiyano. Tandaan nyo mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano ay punong-puno ng pride, malayong-malayo na yan po ay marunong magpakumbaba. Kasi nga mga kapatid ko, may pride eh. Pero alam nyo mga minamahal, bilang mga mananampalataya, iwasan natin mga minamahal ang pride. Na ito po mga minamahal ay magdudulot na hindi mga kapatid ko kinalulugdan ng mahal ng Panginoon. Pag-usapan natin yung power. Ngayon mga minamahal, minsan nag-uumpisa mga kapatid ko yung pride ng tao mga minamahal kapag ito po ay nagtatamasa ng kayamanan. Iyan po mga kapatid ko katotohanan. Kahit saan ka man dumako mga minamahal, ikaw man po ay magbasa ng kasaysayan ng isang sumikat na tao mga minamahal. Walang tao mga minamahal na siya po ay umalagwa sa kanyang buhay na walang pride mga kapatid. Halos lahat mga kapatid ko, sila'y nagmamapuri sa kanilang mga sarili. Pag-usapan natin yung power. Pero alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng mahal ng Panginoon, silver is mine, and gold is mine, said the Lord of hosts. Ibig sabihin mga minamahal, kung ang pilakatang ginto ay nanggagaling sa mahal na Panginoon, bakit mga kapatid ko pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na sila po'y magkasala mga kapatid ko sa larangan po mga minamahal ng kanilang mga tinatangkilik o kaya kapangyarihan. Kasi totoo po mga minamahal, ang weapon na ginagamit ni Satanas mga kapatid ko ay yung kayamanan ng sanlibutan. Ngayon, pag-usapan natin yung power. Basahin natin sa Book of Exodus. Exodus chapter 5, verse 2. Dito po sa Exodo, ang kabanata ay 5 at ang talata ay 2. Ito po sinasabi. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumawon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumawon ang Israel. Amen. Alam nyo mga kapatid, yung kasaysayan po ni Paraon mga minamahal sa panahon po ni Moses, naging masaklap ang buhay ni King Pharaoh nung panahon po ni Moses. Unang-una mga minamahal, dahil sa pride po ni Pharaoh mga kapatid ko, yung kanyang bugtong na anak mga kapatid ko nawala. Nang dahil sa pride po mga minamahal ni King Pharaoh mga kapatid ko, yung kanyang kapangyarihan mga kapatid ko, kinuha ng mahal na Panginoon. Hindi naging success mga minamahal ang paghahari ni King Pharaoh. Bakit? Dahil sa pride. Ang sabi po ng Bible mga kapatid, ang sabi niya mga minamahal, at sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan? Ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumao ng Israel. Hindi ko nakikilala ang Panginoon. Bakit po sinabi ni King Pharaoh ito mga kapatid kay Moses? Kasi mga minamahal si Haring Pharaoh, siya po ay isang powerful mga kapatid ko na tao. Kapag sinabi niya mga kapatid ko sa kanyang tauhan mga kapatid ko na gawin mo ito, gumagawa sila. Kapag sinabi mga minamahal sa ibang mga tao, mga minamahal, na ito ba'y nasasakupan ng kanyang bayan, mga kapatid ko, lahat sila'y sumusunod. Yan mga minamahal ang kapangyarihan ng Pharaoh. Kaya mga minamahal na dumating yung word of God sa kanya, mga minamahal na inihati po ni Moses. Ano bang sabi ni Pharaoh, mga kapatid ko, hindi ko kilala ang Diyos mo, Moses. Sino ka para utusan mo ko para paalisin ko ang Israel? Hindi ko kilala ang Diyos mo, Moses. Tumabi-tabi ka riyan. Hindi ko paalisin ang Israel. Kasi bakit po sinabi mga kapatid ko ni Pharaoh?
yung ganitong pananalita kay Moses. Kasi si Pero, kasi mga minamahal, punong-puno ng kayamanan, punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno mga minamahal ng authority, mga kapatid. Lahat ng gusto niya, mga kapatid ko, nagagawa niya. Kaya yung buhay ni Pero noong mga minamahal, hindi naging success. Ang nangyari kay Pero, mga minamahal, sa kanyang buhay, doon sa kanyang nalalabing paghari, puro mga kapatid ko, salot ang dumating sa kanya. Ultimo, yung kanyang bugtong na anak na pinakamamahal niya. Succession, tagapagpalit mga minamahal ng kanyang trono. Biktima mga kabadigo ng kanyang pride. Dahil hindi kinalugdan ng mahalabang noon. Ngayon, ang tanong, yan ba mga kabadigo kasaysayan na yung mga kabadigo naganap ba sa panahon natin? Naganap po mga kabatid. Magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Di ba kilala nyo mga minamahal si Marilyn Monroe? Isa pong sikat na Hollywood actress sa dako po ng Amerika. Siya po'y sumikat mga minamahal dekada 1940s mga kapatid hanggang 1950s, papunta po ng 1960s. Siya po mga minamahal ay isang babae na may taglay na kagandahan. Siya po'y sumikat bilang artista sa dako po ng Amerika. Siya po mga minamahal ay pinag-aagawan ng mga producer, mga kapatid, sapagat ang kanyang mga pelikula, mga kapatid ko'y bumebenta. Sa mga tuwid, mga minamahal, kilala siya sa buong lipunan. Isang araw, mga minamahal, dumating sa kanya ay yung isang pastor. Kasi yung isang pastor, mga kapatid ko, nung panahon po ng 1950s, dumating yung pastor kasi sinugo, mga minamahal, na may nagsalita, mga kapatid ko, sa pastor na ito, napuntahan mo si Marilyn Monroe, ipakilala mo aking pangalan. Alam niyo, mga kapatid ko, itong pastor na ito, sumadya, mga minamahal, kay Marilyn Monroe. Ipinakilala niya ang mahalabang noon. Ipinakilala niya ang salita ng mahalabang noon. Anong sinabi po ni Marilyn Monroe? Wala akong panahon sa Diyos mo. Hindi ko kilala ang Diyos mo. Bakit niya po sinabi yon? Dahil doon sa kanyang taglay na pride. Artista siya. Hinahabol siya ng mga fans. Marami siyang pag-aari. Lahat ng gusto niya mga kabadigo, natatamasa niya. Hindi niya binigyan ng daan mga kapatid ko ang mahal na bangdo sa kanyang buhay. Pagkasabi po ni Marilyn Monroe mga kapatid, 1 week lang mga kapatid ko, binawian siya ng buhay. Walang nagawa yung pride. Walang nagawa mga kapatid ko yung kanyang kapangyarihan sa lubang ito. Si John Lennon mga kapatid, isang sikat na vocalista mga kapatid ko ng The Beatles. Ang sabi niya nung panahon na sila po yung sikat mga kapatid, ang sabi niya, okay naman yung salita ni Jesus. Okay naman yung salita ni Jesus Christ. Pero mas sikat kami kay Jesus Christ. Kasi nga mga kapatid ko, dinudumog sila buong mundo yung kanilang talento mga kapatid ko bilang mga awit. Mga minamahal, kanilang mga minamahal, itinaas yung kanilang pride mga kapatid ko bilang isang taong sikat ng panahon na yon. Pero may nagawa ba ang pride mga kapatid? Wala. Anong nangyari kay John Lennon? Kinuha rin ang buhay niya na wala sa panahon. Alam niyo po bang may-ari po ng Titanic? Si Thomas Brown, mga kapatid, yung architect at owner po, mga kapatid ko, ng pinaka-luxury barko ng panahon po, mga minamahal ng kasaysayan po ng dekada 60 ata, mga kapatid. Isang pinakamalaking barko na ito po mga minamahal ay pangmayaman. Siya po ang mga kapatid ko siya po mga kapatid ko ang gumuhit. Siya po mga minamahal ang nagpagawa ng barko. Nung unang maglalayag ang barko mga minamahal, in-interview siya mga kapatid ko ng isang reporter. Ang sabi sa kanya ng reporter, mga kapatid, gaano ba kadiba yung barko mong yan? Ano po sagot niya? Kahit ang Diyos, hindi niya kayang gibain ang barkong yan. Pride, mga kapatid. Hindi nila kinikilala ang mahalaga doon dahil sa kanilang kapangyarihan. Katulad po ni King Pero. Unang layag, mga kapatid ko, ng Titanic, mga kapatid. Unang layag, unang lubog, hindi na lumitaw. Bakit? Dahil sa isang pride ng tao, mga minamahal, maraming napahamak. Alam niyo mga minamahal, si Talcedo Tebes. Isa pong president-elect ng Brazil.
Ang sabi niya, mga minamahal, makakuha lang ako ng 500,000 votes. Hindi na ako pwedeng ibaba sa aking posisyon bilang presidente. Merong nagtanong sa kanya, mga kapatid, kung siya ba, mga kapatid ko, mananatili bilang isang presidente, mga kapatid ko, ng matagal na panahon. Ano po sabi niya, mga kapatid? Dahil sa kapangyarihan, ang sabi niya, kahit ang Diyos hindi niya ako may bababa sa aking pwesto. Alam niyo, mga kapatid ko, nung siya ko'y manunumpa bilang presidente, hindi pa ma'am na ipapatong yung kanyang kamay doon sa Biblia, mga kapatid ko, inatake na po siya. Kaya, mga kapatid ko, sinasabi ko sa inyo, bilang mananampalataya, walang nagagawang mabuti ang mataas ang pride. Unang-una, mga kapatid ko, na pinangahawakan ng isang tao, mga minamahal, kapag siya po, mga minamahal, ay nagbabataas sa kanyang sarili, kapag siya po may kapangyarihan. Katulad ng mga binanggit ko sa inyo, si King Pero, mga minamahal, bakit hindi niya kinilala ang mahalabang noon nung panahon na siya po, mga kapatid, ay sinabihan ni Moses na ang anak ng mahalabang noon ay palayasin sa Ehipto upang sila'y pumunta sa Kanaan, mga kapatid, upang sila'y sumamba. Ano sabi ni King Pero, mga minamahal, hindi ko kilala yung Diyos mo, Moses. Tumabit-tabi ka nga yan. Hindi ko palalayasin yung mga tag-Israelite. Sila'y mga alipin ko. Nang dahil sa pride, mga kapatid ko, gumawa na ang mahalabang noon ng isang bagay na ito po ay nagiging kabiguan ng tao. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng Bible, kahit sa atin nangyayari yan. Tingnan mo ngayon, mga kapatid, mga politiko, mga iba't ibang uri ng mga prominenteng tao. Ipakilala mo ang pangalan ng mahalabang noon, i-ignore lang nila, mga kapatid. Hindi ka nila paniniwalaan. Ipakikilala mo ang kapangyarihan ng mahalabang noon sa kanila, mga kapatid ko, dededmahin ka lang. Kaya mapapalad ang mga dukha na kumilala sa mahalabang noon sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng langit. Kaya, mga minamahal, sa ating mga Kristiyano, hindi man tayo, mga minamahal, mga taong kilala sa lipunan, na tayo po, mga minamahal, ay makapangyarihan, katulad po ni Pero, katulad ng mga artista, katulad ng mga singer, katulad ng mga lumilika ng iba't ibang uri ng mga sasakyan na maggara, mga kapatid, na sila po ay nagkaroon ng kabiguan sa kanilang buhay. Salamat naman sa mahalabang noon. Tayo na mga pinagpala ng mahalabang noon, iniiwasan natin na tayo po'y magkaroon ng pride, palakpakan natin ng mahalabang noon. Pero alam niyo po, minsan, mga kapatid ko, paggawain ng mahalabang noon, yung isang kapatiran, nakikita doon sa kanto, naglalakad lang, dadaanan ng isang kapatiran na may sasakyan, kahit businahan lang, hindi mo mabusina, kahit meron siyang pwesto sa likod para isa kayong kapatid, hindi niya pinapansin, mga minamahal. Pride yung, kapatid. Kasi namimili ka ng pinagkikisamahan mo. Yan ang ugali minsan ng taong bababa. Katulad natin, hindi naman tayo mag-prominente, kaya lang minsan, mga kapatid ko, umiiral din yung pride natin. Minsan, mga kapatid ko, nangyayari yan. Makikita natin yung mga kapatiran, naglalakad, mga kapatid ko, palabas ng gawain. Napakalaki na sasakyan natin. Hindi man lang natin hindi sila maisakay. Pero pag dito, mga minamahal, pag nasa lubong mo, kinakabayan mo. Ibig sabihin, mga kapatid ko, yung mga bagay kasi gusto na mahalabang noon, yung mga bagay na ginagawa natin ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Kasi, mga minamahal, walang nagtatagumpay, mga minamahal, na anak na mahalabang noon na punong-puno ng pride. Naunawaan niyo, mga kapatid, yung lahat ng sinabi ko sa inyo, puro kabiguan ang naganap sa buhay nila. Kaya, mga minamahal, ang isang mabait na tao, ang isang mabait na Kristiyano, sila ang nakikitaan ng isang mabuting ugali. Sila ang nakikitaan ng mabuting asal. Bakit? Kasi sinusunod nila ang kalooban ng mahalabang noon. Minsan, mga minamahal, nasasalubong mo yung kapatid, hindi mo lang mangitian. Kahit na naka-uniforme tayo, mga kapatid, minsan, mga minamahal, naka-ismid ka rin kapag dumaan yung kapatid. Dapat hindi mo, mga minamahal. Ipakita natin, mga minamahal, ano man yung kalagayan mo, marami ka mang bahay, marami ka sasakyan, at ginagamit ka sa gawain ng mahalabang noon, ibaba mo ang sarili mo katulad ni Pablo. Kasi, mga minamahal, ang lahat sa atin, dito lalong-lalo na sa church, tayo po, mga minamahal, ay pantay-pantay lang sa paningin ng mahalabang noon. Iyan ang itinuro ng ating beloved parents in the Lord.
Kaya mga kapatid ko, ang mga makapangyarihan tao, mga kapatid ko, napakahirap pumasok sa kaharian ng langit. Pag-ibasa natin mga kapatid ko sa Luke chapter 18, verse 11 up to 12, pag-usapan natin yung attitude. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Lucas, Kapitulo 18, versikulo 11 hanggang 12. Ito po sinasabi, ang Perseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mandulupig, mga liko, mga mapangalong niya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. 12, makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinakamtan. Amen. Kita nyo mga kapatid, pag-usapan natin yung attitude. Pinag-usapan natin yung power. Walang nagawang mabuti sa buhay mga minamahal ng tao. Yung mga kapangyarihan na ito po ay punong-puno ng pride. Simula king Pharaoh hanggang sa mga binanggit kong mga prominente